Hello Pisces, November 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Ano nga bang parating sa inyo ngayong bagong buwan ng Nobyembre? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Dito muna po tayo sa inyong tarot card reading at itong oracle na card Captor Sakura na merong ilang ding messages ay ating ilalagay muna sa gilid na later on kukuha lang tayo dyan ng ilang final words. Okay? Pero dito muna tayo sa inyong tarot para sa mga Pisces. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Message. Okay, so, I guess enough na po ito. Okay, so, the Ace of Swords, the Two of Wands ay narito. The Princess of Swords, the Star is in reverse. The Princess of Wands and the Empress card. Reverse. So, nakakuha po tayo ng ilang reversal cards, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po yung kalakip na mensahe. Pero unang-unang umangat dito ay ang pagbibigay niyo ng aksyon. Merong movement. So, sa movement na ito, kung hindi tayo magiging practical, meron kayong pupuntahan, merong pag-travel, pag-biyahe. It doesn't matter kung ito ay long or short trips, pero dito yung maaring pag-action nyo. Or ito yung kusang angat na kayo'y bibiyahe na maaaring may kaugnayan ito sa ilang trabaho rin, or it could be about your family or ilang malapit sa iyong puso. Para bang meron kayong gustong itahakin, gusto nyo munang mag-break, or maybe isang message, Pisces. Ito deserve na deserve ng mga Pisces, especially kung nitong mga nakalipas na buwan o linggo ng inyong buhay. Tayo po ay monthly horoscope, ay patuloy yung paghahasa nyo, pakikibaka sa buhay, paglaban, especially sa usaping pera. Meron kayong ilang kinaharap na struggle or challenge na hindi madali, pero patuloy nyong pinangahawakan. The November 2023, guys, deserve nyo ang magpahinga, magpaganda, mag-relax, mag-chill. The Empress card, the Princess of Wands are both in reverse, isang indikasyon na buhayin nyo naman yung inspirasyon ninyo para sa inyong mga sarili. Okay, magpahinga rin, recharge your energy, take a break, have a kit, kahit siya. Hindi. Pero, yun din, maybe isang indikasyon na kaya umangat din yung travel sign, yung patuloy na movement. Sana yung movement na ito kung saan kayo naman ay makakahinga. Wala dito sa ilang isipin na patuloy yung kinakaharap sa inyong buhay dahil deserve ninyo yan. Star in reverse, isang indikasyon na huwag nyong pangibabawan ang inyong mga sarili ng negativity. Patuloy kayong kumbaga, lumaban. Yun lang din naman ang patuloy nating magagawa kahit pa hindi talaga nagiging madali ang ilang bagay-bagay. Or, sa travel pa rin tayo, maaaring meron kayong nilulook forward or merong ilang agenda na may kaugnayan sa ibang bansa, ang aangat ngayong buwan. Meron ting pagbibigay diyan sa part na yan. Again, maaaring kaakibat noon yung trabaho. Okay, yung servisyo na meron kayo. Or kahit sa simpleng communication lang ito, merong mabubuo over the net. If this is about your love life, love reading, then for some of you, maaaring merong maging handa. Reversal tayo guys every time. Merong maging handa na meron ng kilalanin or ikaw itong kikilalanin pang mabuti ng isang taong ito mula sa ibang bansa. Okay? Or nasa ibang lugar, malayo sa iyong destinasyon. Dito rin umaangat or maybe isang message na paangatin ninyo ang inyong mga boses. Hindi lang yung pag-aksyon, pero yung presensya nyo, yung kayo mismo, yung inyong mga aura. Paangatin yung tiwala sa inyong mga sarili. Gamitin mo yung power of voice na meron ka dahil meron ka niyan. Huwag mong pagdudahan ng inyong kakayanan. Okay? If ever, for some naman na merong kailangang buuing decisions, mula dito sa pag-aksyon na aking naman mention, the Two of Wands kasi ay narito ang daming naisip parating. May ilang reversal cards dito. The Ace of Swords, parang dito yung excitement or maaaring ma-overlook nyo, hindi nyo makita. Meron kayong ma-misinterpret or ma-misunderstand na ilang sitwasyon o ilang detalye. Kasi andito nga buhay yung pagiging futuristic nyo. Yung excitement. Okay na. 'Di ba kapag excited tayo sa isang bagay,
may mga pagkakataon na sa pagbuo ng desisyon, na ano tayo, na overwhelm yung pakiramdam natin. At dyan, may tendency na magmadali. Okay? So, very important na pinag-aaralan kung kinakailangan ng ilang bagay, huwag pasugod. Take everything one step at a time. Kung kinakailangan nyo ng someone na tulong or kahit sa simpleng pagpapayo ito, magtanong. Ayan, wala namang masamang magtanong. Or, balik tayo sa love reading. Kung dito yung decisions nyo, about sa travel nga. Couples in a relationship, maybe itong message rin ito ay para sa inyo, especially kung matagal nyo itong pinaplano or nawala na kayong ng time lately para mag-spend ng time together. Then, ito yung best month para kayo naman ay magkaroon ng bagong memories na pwede nyong mabuo dito sa umangat na travel dito. Okay? At dyan kasi maaring mas makabuo pa kayo lalo nung ilang pagpaplanong ito na meron ng pang long-term at futuristic na ideya. Kahit sa simpleng ideya pa lang ito, guys. Okay? Or maybe, ito na nga, yung mga bagay na gusto nyo marating, yung na-vision yung kayo in the future, ay isipin nyo na ngayon pa lang. Dahil walang imposible. Stay optimistic, guys. Tiwala lang na itong patuloy niyong pinagsisikapan at pinaghihirapan, yung na-vision yung kayo, ay mapapasaya nyo at mararating nyo. I-claim na natin yan ngayon pa lang para sa inyo, Pisces, November 2023. Ay yung final words ang maiwan natin para sa inyo. Pisces. Para sa mga Pisces na sumasang-ayon na po, ang mga aso na naman. Ayan. The snow. So, may travel, diba? So, maaaring ang ilan ay pupunta na sa snow. Sa lugar na may snow, sa may malamig. Add tayo dyan. Yan yung umangat. Maaaring sa ibang bansa talaga na mag-reflect yung may snow. Or meron kayong ilo-look forward na may snow. The move, guys. Dyan na kayo mag-move sa may snow. Kung hindi man dito sa inyo mag-reflect mismo, Pisces, maaaring meron kayong ilang alalahanin o isipin na may kaugnayan sa pamilya, especially, o ilang taong malapit sa iyong puso, kung saan eto, umaangat yung snow, yung move. May ilang movement. Patuloy na magandang movement, flow ng movement. Especially, sabi ko nga, may kaugnayan sa international trips or agenda ito or ilang connection nyo abroad. Okay, ngayong buwan. Dapat tayo dyan, di ako kontento doon. May mag-move. Or kahit sa simpleng pag-move lang ito, guys. Or snow. Kasi magpapasko na. Kahit wala tayong snow sa Pinas, may manlalamig, hindi. Pero ito, meron, ay dami ha, okay. The twin. So, dahil mag-i-snow, syempre pa. The Empress card ay narito, guys. Isang indikasyon, dyan kasi pumapasok yung pregnancy indicator kasi yan. But this one is in reverse. Kung andito kayo sa punto ng buhay nyo, couples, in a relationship, na ready naman na kayo, then give time together. Kailangan talaga dito ng oras. Okay, sabi ko nga, para sa mga ilan sa inyo, nandito yung kahilingan, walang imposible. Kung syempre, ibibigyan nyo ito ng pag-aksyon kasi meron ditong ilang energy na minsan tayo lang din yung nagiging dahilan dahil sa ilang, alam niyo, minsan ang hirap balansehin ng ilang bagay-bagay, totoo naman yan, para tulungan ng sarili. Kasi merong the twin. Merong kambal, guys, na aangat. If ever hindi yan mag-reflect, then i-double natin yung inyong mga luck. The Two of Wands ay narito. Merong partnership or commitment, relationship, collaboration na magaganap para sa inyo this month, Pisces. The voice. As I've mentioned, yung inyong mga power of voice, paangatin nyo yan. Okay, gamitin nyo yan. Huwag kayong mahiya. Siyempre pa, sabi ko nga, pinag-aaralan na napapanatili nyo yung balance. The watery. Bilang kayo yung mga water signs. So, yung travel na na-mention ko, even if it's just short trips, then mamasyal near water, maaaring makatulong yun para mabawasan yung ilang stress. Lalo pa kung nitong mga nakalipas, sabi ko nga na linggo or buwan ng taon, medyo parang andon yung ilang isipin na may kaugnayan sa trabaho at pera. So, deserve nyo yung mag-unwind naman, magpahinga. And the time, ay, kaka-mention ko lang the time. Time. Maglaan ng oras. Dito sa ilang na-mention ko,
especially sa usaping relasyon, couples, in a relationship, or kung meron na kayong mga anak. The Empress card kasi is in reverse, meaning meron ditong parang naghahanap ng kalinga, or ng extra time mula sa inyo. Okay? The time. Syempre pa, higit din sa inyong mga sarili. Tanungin nyo rin kung kanino ba kayo humuhugot nung lakas, kung bakit kayo patuloy na lumalaban sa oras ng buhay, patuloy na bumabangon. So, sabi nga nila, meron at merong paraan kung andito yung kagustuhan. So, yan yung ilang messages na umaga sa inyo ngayong buwan, November 2023, Pisces.